Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. It's me again, si Mima Alicia nyo. Hoy, nagbabalik tayo. Okay, sige. Anyway, bago po natin simulan itong ating content, itong ating balitaktakan, syempre dapat hindi natin kalilimutan na batiin itong ating mga masusugid na viewers. So, nangunguna na nga po dyan si Benny Trinidad 9724. Kamusta? Magandang araw sa'yo. Si Lina Gabutan 6586. Magandang araw sa'yo. Simply Tess. Naku ma'am, good morning. Addictus, oy, magandang morning din. Shiro Kanzaki, magandang morning. Erwin Ilagan, magandang morning sa inyong lahat. Okay, sige, magsimula na tayo mga minamahal. Okay, sabi dito, House Panel sa Pinas COA report on Sara Duterte's confidential fund use. Ang nangyari po ngayon, mga minamahal, Sabpina is out. Kumbaga, si Nagpina po, walang iba kundi itong si Nagpina po itong si Princess Fiona. Yan kasi kung makapagbati, hindi si PBBM yung nagpasabpina sa kanya or yung kawani ng gobyerno na talagang align kay PBBM, yung align kila Martin Romualdez, hindi po yun yung nagpasabpina sa kanya, yung mga kakamping. Kumbaga, ito, to the rescue na po yung mga kakamping, mga minamahal kay PBBM. Diba? Kung kahapon nga si Makabayan Black Raul Manuel. Diba? Meron pong pinatupad na batas. House Bill, meron pong final na House Bill. Itong si Pulong Duterte na naglalayong paimbestigahan, mandatory drug testing sa Pangulo at sa pinakamababang antas na opisyalis ng gobyerno. Ngayon, pinagtanggol ni Raul Manuel itong administrasyon. Mali po ang kanilang timing. Tama nga naman po ang sinabi ni Raul Manuel. Kumbaga, way out na lang po yun nila para gumawa ng panibagong eksena. Kasi alam nila na nalalapit na po na pumasok ang International Criminal Court at saka mahilig po sila sa mga eksena, mga minamahal. Kaya sabi ni Raul Manuel, wala yan. Ay nagpapapansin lang sila. Tama nga naman, minamahal, di ba? Kasi unang-una, mali po yung timing ni Pulong. Anyway, kung pinagtanggol ni Raul Manuel, itong, hindi naman totally na pinagtanggol niya si PBBM, pero makikita nyo na binabatikos niya mga Duterte. Ngayon, sa pagbabatikos din, mga minamahal, ni Sara Duterte sa budget management po. Kasi kung matatandaan ninyo, nagsalita si Sara Duterte. Ang sabi ni Sara Duterte, kaya daw po siya nag-resign as a Department of Education Secretary. One of the reason po dun is yung budget. Hindi niya daw po masikmura. Kumbaga, hindi daw po marunong humawak. Hindi daw po marunong mag-handle ang gobyerno ng budget. Yan po yung sabi ni Sara Duterte na meron pong issue sa kanyang OVP at sa kanyang pagiging Department of Education Secretary. Kala mo kay galing-galing humawak ng budget, kala mo naman walang bahid ng dungis, kala mo naman malinis. O ngayon, ikaw tuloy yung paiimbestigahan ngayon. Ikaw tuloy yung nasa pina ng COA. Diba? Bopuls kasi, kung ano na yung pinagsasabi, kala mo naman napakalinis. Kala mo naman walang bahid ng dungis. Ngayon mo patunayan na ikaw ay malinis.
Kasi mga minamahal, syempre pag COA, iimbestigahan dyan yung misuse of funds, kung saan ginamit ba yung pondo, may irregularities ba o wala. So, iimbestigahan yan ng COA. Kaya magdasal ka na. Magdasal ka na, Sara Duterte, na malinis ang iyong opisina. Okay, basahin natin mga minamahal. Sabi dito, the House Committee on Appropriation approved on Tuesday a motion to issue a subpoena on the records of the Commission on Audit or COA about utilization of the confidential funds of the Vice President Sara Duterte in 2022 and 2023. The subpoena is for the record of the confidential funds, both the Office of the Vice President and the Department of Education. Diba? So, dalawa yung imbestigahan kay Fiona. Yung kanyang OVP, yung Office of the Vice President, at yung kanyang pagiging Department of Education Secretary. Diba mga minamahal? Ito yung hindi kasikmu-sikmura. Tapos makapagsalita si Sara Duterte na kaya daw siya nag-resign kasi hindi niya na daw po nasikmura ang pag-handle ng budget ng gobyerno kasi hindi daw po tama. Kala mo naman kay galing-galing. 'Di ba? Mga minamahal, kung matatandaan ninyo, yung confidential funds ni Sara Duterte, yung 125 million, tama ba yung pag-handle nun? Ako'y nagtatanong lang, bakit sa tingin nyo, nung sinunog siya, minamahal, ni Senator Risa Ontiveros, 'di ba nung tinanong siya, naipit siya kasi hindi niya na pwedeng sabihin na may Yusek will answer that. Naipit siya mga minamahal eh. So ngayon, ang nangyari, saan mo ginamit ang confidential funds? Ang sabi ni Sara Duterte, ginamit niya daw po ang confidential funds sa tree planting, sa pa-meals, at libreng sakay. Bakit? Nare-record ba yun as a confidential funds? Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga minamahal, tirada siya ng tirada, katira-tira naman siya. Katulad din yung pagtira niya sa flood control. 'Di ba? Tira kayo ng tira sa flood control, gaano ba katagal na naging alkalde yung ama mo? At naging alkalde din yung kapatid mo at ikaw. 'Di ba mga minamahal? Tira kayo ng tira tapos malaki pa din pala yung problema ng Davao, ang tagal nyo na sa serbisyo diyan. 'Di ba? Okay lang sana kung iba yung tumira, yung walang bayad ng dungis, pero kung siya, nakakaloka. 'Di ba mga minamahal? Yung balik sa kanya din, sa kanila din. Instead na ang masira si BBBM, ang nangyari sila po ang nasira. Tapos magrereklamo si Bato na nagkakampiyan na daw yung Yellow at mga Marcos. Hindi po nagkakampiyan ng Yellow at mga Marcos. Nagkakaisa po sila para i-expose ang mali. Yun po yung totoo doon. Nako, isip-isip din. Isip-isip Bato. So, earlier, there were multiple motion releasing to the confidential funds. There were a motion by Congressman Franz Castro to issue a subpoena duces TECOM requiring COA to submit the audit report of the OBP and the use of the confidential funds for 2022 and 2023, which was reiterated by Gabriela Partilis, Honorable Arlene Brosas, House Committee on Appropriation Senior Vice Chairperson Estela Luz Kimbo. So, Manuel supported the same at the same time, also introduced the motion to issue subpoena requiring an audit report at this time for DepEd for 2023. After hearing no objection, who is presided over the deliberation of the proposed 2025 COA budget, approved the motion. Yan po yung sabi dito mga minamahal. During the deliberation, COA Chairperson Gamaliel Cordoba explained that the nature of funding bars the agency from divulging
the report to the committee. Because of the nature of the funds, which is confidential, we cannot divulge it. But if meron pong subpoena, we can study the subpoena and we can submit it. Ay, kakaiba si Cordoba. Without a subpoena, Cordoba said COA could only release accomplishment record of the OVP. Yan yung pangit kasi mga minamahal. Kapag confidential funds, wala pong record yan. Buti pa nga yung yung PDF kahit papano na-audit eh. Yung confidential funds, wala siyang audit-audit. Kaya malaya po na gamitin ng mga opisyales ang pondo kahit hindi po nila nire-record. Bakit? Kasi hindi naman po ino-audit eh. Diba? Hindi po ino-audit yung yung confidential funds. Kaya lugi po tayo doon. Kailangan dapat para din siyang pork barrel. Diba, mga minamahal? Anyway, Cordoba explained that quarter agencies submit their accomplishment report regarding utilization. Yan po yung nagamit ng confidential funds. Utilization of the confidential funds of the Speaker, Office of the Senate President, and Office of the President. In 2022, Broza said the OVP spent 125 million confidential funds in 11 days. Which is, totoo na naman po yun, mga minamahal. Ginamit ni Sara Duterte ang confidential funds at naubos within 11 days. Nung unang report nga, 19 days. Pero napagtanto na naubos pala ito within 11 days. Ang tanong, saan mo ito ginamit? Diba? So, kailangan namin ng record. Diba? Kung meron bang misuse, meron bang irregularity. Diba? Kailangan naming malaman yun. Oh, yun po mga minamahal. Kala mo kasi magaling eh. Kala mo walang baho ng dumi eh. Ha? O ngayon, ikaw tuloy, yung napaimbestigahan. Kawawa ka naman. O anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.